Itong si President Claire, ginakol yung statement. Medyo yung statement sa corporate, patay ka na eh. Sinabi na nga ng boss mo yung dalawang sentence lang eh. Bakit everybody is entitled to their opinion. I disagree. Tapos na. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Diba? Sino pa makaka-argue nun kahit na ikaw reporter, hindi ka na makaka-follow up question. Ito babanatan mo pa ng ano ba yung sinabi niya? Si President it is probably not surprising or something. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Gawi Hufana business mayor. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Bro, ang dami mo na sinabi, take the cue from the president. Boss, kasi dyan kayo nadadali sa message. Gusto niya palakihin at sumikat si Amy. Terrible communications. Ganun ba? Lalo na pag ang bossing mo, sinabi na itong kapiranggot na to. Baka sabihin ni President Claire, binibigyan lang natin siya ng advice. That's a very classic, simple example. Troll ka rin, ha? Hindi troll to, bro. Hindi ka troll? Ako daw troll, eh. Yun daw po sa batas. Ito naman. Kasi maraming buyabiyahe Pilipino, so mga nakikinig po sa inyo. Pwede naman pumunta daw sa mga passport center ng DFA at yan. Check yan, In advance, ha? In advance, bago kayo bumiyahe. Ang wear and tear po, ang sinasabi kasi noong nag-post, yung nag-viral, it's a wear and tear. Yung result nun. Ang sabi po ng Philippine Passport Act, kung merong nagbago sa inyong passport, maski yan ay wear and tear, okay, it is considered defective. So, hindi po reason yung wear and tear. Kung merong gano'n na nangyari sa inyong passport, panahon ng palitan. Okay? Magkano ba passport ngayon? Problema, may kumikita dyan. Ano ba yung kwento na yun? Okay, may kumikita. Panahon ni Pinoy, merong matalino sa Malacanang. Sila lumakad dyan. Yung dati nagpiprint ng passport natin ay Bangko Sentral. All of a sudden, ang Bangko Sentral, sinabi nila, hindi na namin kayang i-print yan. Ayan. So, pumasok na itong grupo. Sila na ngayon ang humawak ng passport printing. Ang laki na tinaas ng cost. Dahil daw maglalagay ng chip. Wala pang 50 pesos yung chip na yun eh. Diba? Ayun, may kumita doon sa loob pala ng Malacanang, panahon ni Pinoy. Sabi nila dati, mahina raw yun. Hindi, matalino pala. Diba? Ano daw yung going away present nung papatapos na yung I see. So sabi, ang advice po ng Department of Foreign Affairs, maski wear and tear yang nangyari sa inyong passport, kailangan pong papalitan. Okay. Tama, check in ako. Ano ba ang tawag dyan? Mabuti ning better safe than sorry. It is considered damage. Maski wear and tear lang yan. Okay? So, hindi po dahilan yun na wear and tear. Di palitan mo. Yun ang sinasabi. Hindi, it doesn't matter kung anong pahina napunit, kasi merong hindi, sabi mo ngayon napigtas yung mga ganun yung po mga machine readable passports. Halimbawa wala chip. Kapag yung chip ng inyong passport ay na-damage, hindi na mababasa ng machine yan. Paano yung data mo and everything? Yun po yung kwan dyan eh. So ang hirap mga tuwiran, di ba? Diyan sa patakaran na yan, ang damaged passport ay hindi natanggap. Ang problema hindi dito sa atin, nandoon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Okay. Good, that's at least Pare, okay ka na ba dyan? Meron lang akong babanggitin. Ito,
There was an interesting thing that happened yesterday. Si Presidente PBBM nasa isang event, nakalimutan ko na kung nasaan eh. Nasa Silang, Cavite. PNPA. Inambush siya ng mga reporter, bro. Okay. Kasi recent nag-press con na si Senator Amy Marcos, I mean, ang kanyang kapatid, about yung irregularities ng arrest nung former President Rodrigo Duterte. Sinabi niya, it was politically motivated, blah, blah, blah. Ito I just want to make a point here. Inambush ng media si Presidente. Si Presidente, lapit siya. Ano uli yun? Okay, hindi niya nung narinig niya. I disagree. Everybody can have their own opinion. Tapos, ayun na, tapos na. Yun lang sinabi niya. Itong si President Claire, by some question, ginakol yung statement. Medyo, yung statement, why don't you take a cue from your boss? Ako, sa corporate to, patay ka na eh. Sinabi na nga ng boss mo, yung 2 sentence lang eh. Bakit everybody is entitled to their opinion. I disagree. Tapos na, di ba? Sino pa makaka-argue nun? Kahit na ikaw reporter, hindi ka na makaka-follow up question. Ito, babanatan mo pa ng, ano ba yung sinabi niya? It is probably not surprising or something. So nag-speculate pa siya. That coming from the Senator. We already know during where she was leaning to. Bro, ang dami mo na sinabi, take the cue from the President. Boss, kasi dyan kayo nadadali sa messaging. Gusto niya palakihin at sumikat si Amy. That's terrible communication. Ganun ba? Lalo na pag ang bossing mo, sinabi na itong kapiranggot na to eh. Hindi, kapag pinatulan mo yung sinabi ni Amy, lalo magiging laman ng balita, lalo siya mapapag-usapan, tumatakbo yan. That answer alone opens you up to follow-up questions sa kagad at saka speculation sa mga whether traditional media o social media bloggers. Baka sabihin ni President Claire, binibigyan lang natin siya ng advice. That's a very classic, simple example. Troll ka rin, ha? Hindi troll bro. Hindi ka troll? Ako daw troll eh. Okay. Ito pala siya. It would probably not be surprising if that would be her perspective, her opinion. Even before the hearing, we can already see where Senator Amy Marcos is leading. The President already said, let's leave it at that. Anyway, that's just malapit na po tayo magtapos. Okay. Gusto ko lang sana, pare, bigyan mo lang ako konting panahon. Of course. Meron na raw pong bukas na, sabi ng Department of Education, ang online application para sa voucher system ng senior high. For school year 2025-2026. Yung po susunod na pasukan. Meron na raw pong application online. Okay? Yan po ang announcement ng Department of Education. Gaano kadami ba ang mag-graduate ng grade 10? Mahigit sa ba... 1 million siguro. Kulang-kulang 1 million. Okay? So, ito pong scholarship. Bale, voucher system. Para scholarship yan. Kasi hindi lahat ng public high may senior high. Senior high. So, ako meron akong apo apo ko sa pinsan. Honor student. Okay. Pero yung kanyang pinag-aaralan ng kanyang grade 10 ay walang senior high. Okay. So, napilitan siya. Kung saan siya napilitan siya mag-enroll sa private. Nag-a-apply siya ng voucher. Aba, hindi nakadali. Bakit naman hindi? Hindi kami sumagot, magkakapatid. Yun ang hirap dyan sa voucher system na yan. Parang merong... may iba tinitignan sa tinatanaw.